Tinawag pong jet setter. Nako po, ang media mismo ha. Ang tumatawag dito kay Pangulong Bongbong Marcos na isa daw pong jet setter dahil matapos daw po ang dalawang magkasunod na pagbiyahe dyan po sa Australia, ay lilipad na naman daw po ito patungong Germany, Alemania at Czech Republic. Ka-coffee, ang dami na naman pong bashers, ang dami na naman pong mga negative comments sa comment section at sa ilang mga pahayagan, even the media. Ang kanilang headline jet setter daw itong si Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa ito, ayan, kung inyo nakikita yan sa politico.com, jet setter Marcos flying to Germany, Czech Republic next week. Ayan, ilang linggo lang daw po, ilang araw lang ka-coffee ang pagitan. Mamaya i-discuss natin bakit karapatan niyang magbiyahe. Sige, basahin muna natin itong balita na to. President Ferdinand Marcos Jr. is set to travel to Germany and Czech Republic for a working visit from March 11 to March 15. 11, 12, 13, 14, 15. So 5 days ka-coffee yan, sabi po ng Malacanang. Sa isa pong pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office that Marcos Jr. will meet with the German Chancellor Olaf Scholz dyan po sa Berlin. Pagpunta naman po ng Czech Republic, the President is expected to meet Czech President Peter Pavel, Prime Minister Petra Fiala, Senate President Milos Vystrčil, and Chamber of Deputies President Markéta Pekarová Adamová. Ang hirap bigkasin ng mga pangalan The President's trip to the two Central European nations seeks to strengthen bilateral relations and foster increased cooperation with the two nations according to PCO. Siyempre, given naman yan ka-coffee. Bakit maalis ang presidente? Hindi naman para mamasyal. May trabahong gagampanan. Yun ang hindi maintindihan ng ilang bashers dyan. Ang mga bitter, nako po, matagal-tagal pa kayong bitter, 4 na taon pa yan. Maraming bansa pa ang pupuntahan ng presidente. Kaya i-ready ninyo ang inyong, pang BP. Kasi baka kada alis ng presidente, mag-BP kayo. In Germany and the Czech Republic, Marcos Jr. will meet also with prominent business leaders, again, para sa ating ekonomiya, to bolster trade and investment opportunities. He will also have the opportunity to meet with the Filipino communities living in Germany and Czech Republic to personally share his administration's plans and programs for the OFWs at para ma-reaffirm ang Philippine government's commitment na suportahan ang mga Filipinos worldwide, the lead communications arm of the government said. Correct. Sige, dito muna tayo sa light issue muna tayo dito. Bawal bang magbiyahe ang presidente? Sinong nagsabing bawal? Definitely pwede, ka-coffee, no? Ilang beses, hindi natin matukoy yan, pero natukoy na yan ng PCO. Pag nangihingi sila ng budget sa mga budget hearing, naka-identify na yan. May estimate na sila dyan. Ano yung mga bansa na pupuntahan? Syempre, yung mga regular events, mga ASEAN Summit, mga yearly gatherings, kasama na yan. So, naka-plot na yan yung mga pupuntahan nila dyan. May budget allocation ba yan? Definitely, meron yan. Dinidinig sa Senado. Nilalaanan yan ng pondo sa Kongreso, no? Hindi lang sa Senado, ha? Senado at sa House of Representatives. Nandiyan yung mga foreign travels na yan, nilalagyan ng budget. Kaya hindi ito mga surprise travels, ka-coffee. Magkaroon man ng surprise travels, mga super emergency ang ka-coffee, hinahanapan ng pondo yan. Pero ito, i-expected naman nila itong mga biyahe na yan, may allotted budgets na po yan. Bawal magbiyahe? Definitely hindi. Pwede magbiyahe, pero siyempre sasabihin nila bakit sunod-sunod naman. Ano magagawa natin, presidente yan? Diba? At may budget sila dyan, nilaan na nila yan. Ano bang gusto nyo? Kayo magsiset? O sige, sa January, isang beses ka lang pwede lumipad. Sa February, isa. Sa March, hindi ka pwede lumipad. Tinalo nyo pang presidente. Kaya nga presidente yan highest position of the land. Ang mismong private individual nga kung mag-jet setter, kaliwat ka ng bansa, ito presidente pa, diba? What do you expect? Maging presidente kayo para sige, gawin nyo kung anong gusto nyo. And in the first place, hindi naman mamamasyal, hindi naman maglalagalag ang presidente dyan, magtatrabaho yan ka-coffee. Diba? Nakakausap ang mga world leaders. Anong ibig sabihin yan? Siyempre, magpapatatag yan sa relasyon ng Pilipinas at sa mga bansang kanyang nakakausap. Makakausap ang mga business leaders. Paano yan? Diyan nagsisimula ang mga investments Diba? PR nga sabi natin sa sales makiki-PR ka na para bumili ng product mo eventually. Ganoon din ang presidente. Pini-PR ang Pilipinas, pinopromote ang Pilipinas sa mga potential investors para mamuhunan sila sa bansa. Magpasok sila ng pera sa Pilipinas para magkaroon ng maraming trabaho. So, isa yan sa ginagawa ng presidente natin dito, ka-coffee.
ay ang ibenta, hindi man ibenta kasi yung iba binibenta no. Synonyms ng ibenta, i-promote ang Pilipinas sa mga dayuhang investors. Kasi yun yung ano ngayon Ganyan ang nagiging strategy. Hindi ko alam kung hindi nyo napapansin yan. 'Di ba? Prioridad ng administrasyon pagandahin ang ekonomiya. Pero syempre kung tayo-tayo lang dito sa Pilipinas, within the country, limited lang. Kaya nga kung napapansin niyo ang formula ni PBBM, yung pera na sa ibang bansa, 'di ba? Hatakin papasok ng Pilipinas. Foreign investment ang kinakailangan dahil nakikita nila yung impact Maraming trabaho Kumbaga na-fuel yung ekonomiya ng Pilipinas dahil sa foreign investment. So, ganyan ang ginagawa. Hindi ko alam kung hindi nyo napapansin niya, pero tayo dahil nagbabantay tayo sa ating presidente, halos everyday, nakamonitor tayo sa ating presidente, nakikita natin yung pattern, di ba? Ang investment dapat magmula sa ibang bansa dahil nandoon ang pera, maraming pera, ipasok yan dito sa Pilipinas para yung mga kababayan nating Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang bansa dahil sa company na yon, nandito na pala sa Pilipinas at malaki na yung sahod. Hindi man kasing laki ng sa ibang bansa, pero sapat na yung sahod dito sa Pilipinas. I-option na sa kanya yung pag-abroad. Diba? Makasama niya na yung pamilya niya dito sa Pilipinas. Hindi na siya makikipag sapalaran sa ibang bayan dahil may opportunity na dito sa bansa. Nasa nakalipas na mga dekada, wala. Kaya nag-abroad. Ngayon, ayaw nyo pa nito, ka-coffee. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglimang dahilan. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang functions bilang isang presidente. Anong ibig sabihin niya na pag nag-abroad ka, naka-off lahat ng cellphones, naka-off lahat ng communications at hindi na siya magtatrabaho, parang turista? Hindi ganoon, ka-coffee. Nagtatrabaho pa rin po ang presidente sa ibang bansa. Kung mapapansin ninyo, may mga issues, nagbibigay ng interviews doon, nagbibigay ng mga remarks, ano yung side ng government dyan, at kung ano-ano pa, kahit nasa ibang bansa. Ibig sabihin, bukas pa rin po ang linya ng komunikasyon sa pakipag-uusap sa mga tao na nandito sa Pilipinas, sa mga leaders na napag-iwanan dito sa Pilipinas para magtuloy-tuloy po yung operasyon ng gobyerno. Kahit nasa ibang bansa, nagdo-double up, trabaho ka pa rin. At pang-anim na dahilan, may caretaker na iniiwan sa bansa, hindi iniiwan ang bansa na nakahang. O yan, wala na naman tayong leader, wala na naman po tayong tatay. Yan ang iniisip nila. Hindi man maalis ang presidente. Lalo na ito, 5 araw ito ka-coffee na walang iiwang caretaker. Sino ang iniiwang caretaker? Ang pangalawang pangulo, si Vice President Sara Duterte. Siya lagi ang ina-appoint na caretaker ng ating gobyerno. So, yung hindi kayang gampanan ng presidente, if ever dahil nasa ibang bansa siya, tungkulin siyang gampanan ng vice presidente. Kasi kaya nga siya in-appoint na caretaker. Alright, sige, ka-coffee Sana na-gets ninyo yung ating argumento. Una, presidente siya. Karapatan niya magbiyahe. Kung gaano karami, kung ilang beses lang yan, wala tayong magagawa dyan dahil trabaho naman yan. Hindi naman namamasyal dyan. Sayang ang pondo, wag kayong mag-alala. May nakalaang pondo na po dyan sa mga budget hearing pa lang. Naka-plot na yan yung mga biyahe na yan. May pondo na yan na nakalaan para sa kanyang mga biyahe. Pangatlo, hindi nagagala ang presidente. Nagtatrabaho pa rin po siya kahit nasa ibang bansa. Pang-apat, tingnan ninyo yung possible impact ng kanyang pagbisita once na makausap niya mga world leaders na ba'y nakatutulong yan para mapatatag ang relasyon ng Pilipinas at sa mga bansang yan, at nakatutulong din yan sa ating ekonomiya dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mga business leaders, hikayatin ang mga to na magpasok ng investment sa Pilipinas. Diyan naman nagsisimula yan sa PRPR, ka-coffee. Panglima, hindi pinapabayaan ng presidente yung ating bansa. Kahit nasa ibang bansa pa rin yan, ituloy pa rin po yung kanyang trabaho. Bukas ang linya ng komunikasyon sa kanyang mga naiwang leaders dito sa Pilipinas. Pang-ani, meron tayong caretaker, kaya hindi naman napapabayaan totally itong bansa dahil may ina-appoint siya na mamamahala sa bansa natin, who is ang ating pangalawang Pangulo. So, huwag kayo masyadong bitter dyan, ka-coffee. Hindi masyadong big deal yan. Pinapalaki nyo lang itong issue na to na pagbiyahe ng ating presidente. In the first place, presidente yan. Wala tayong magagawa dyan. Nanalo yan. Ibinoto yan ng 31 million Filipinos, ng majority ng Filipinos, and we have to respect yung kanyang decision. Hindi yan naglalaro, ka-coffee. Hindi yan naalis ng walang dahilan. Ano ka, TNG? Alis ka ng alis, wala kang gagawin dyan, nagkape ka lang. Hindi ganyan ang mindset ni Pangulong Bongbong Marcos. So siya, sige, sa mga bitter, wala tayong magagawa dyan. Antay kayo, 4 na taon pa kayo kung magtitiis. Paano kung yung manalo, ganun din ang gawin. Nako po, habang buhay na kayong bitter niyan. Alright, sige, bahala kayo dyan. Kung may negatibong opinion kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Welcome dito, ka-coffee, kahit negative comments Kung may positive comments kayo, ilagay din dyan sa comment box nang mabasa rin po ng iba nating
mga ka-coffee. Huwag lang magmumura kasi masi-censor tayo ni Facebook at ni YouTube. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ha. Ingat po kayo ha. Kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ha. Pa-click na lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo ay pa-click na lang po ng subscribe. Alright, sige. Paalam sa inyong lahat ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone. Ingat po.